So what's up mga ka-Phantom? Ngayong araw mga ka-Phantom, babiyahe tayo ng Tugigaraw. Meron tayong gagawing tutorial para sa mga baguhang riders. Ang video na ito hindi para sa mga dating may alam na sa pagmumotor. Para lang talaga ito sa mga beginners. So ngayon mga ka-Phantom, ituturo ko sa inyo ang tamang pagmamaneho kapag ka nasa highway kayo. So unang-una, kapag yung motor nyo is medyo latest na o yung mga fuel injected na, especially yung mga naka digital panel, so meron tayong tips kung paano paandarin ang motor kung ito'y naka digital panel na. So unang-una mga ka-Phantom, meron tayong kill switch. Ito, so sa lahat naman ng mga motor ngayon meron na silang ganito, kill switch. So, ang gagawin lang natin mga ka-Phantom, start natin yung ating ignition. Tapos, kill switch. Hintayin muna natin na matapos yung animation na lalabas dito sa ating digital panel. So, kapag okay na yan, start na natin. Ayan. So pag start natin, dapat bago tayo magpapatakbo ng motor, hintayin muna natin ang 1 to 2 minutes bago tayo magpapatakbo. So since nagamit na natin yung motor natin, eto yung ating temperature dito ay nasa average temperature na. So goods na yan, ready to go na. So ang unang gagawin natin, kapag kayong motor nyo ay manual, siyempre merong clutch. So ang gagawin nyo, magka-clutch muna kayo, tapos sabay papasok nyo yung first gear. Ayan, tapos dahan-dahang bitawan yung clutch. Tapos ayan, paabutin natin hanggang 5.5 yung ating RPM. Then switch tayo ng second gear, tapos bitaw ka agad sa clutch. 5.5 para at least medyo dahan-dahan yung ating pagmamaneho. So kapag baguhan naman, hindi naman kailangan na bilisan nyo kaagad. So nasa tamang balanse lang ng throttle yung gagawin nyo para hindi kayo ma-aksidente. So kapag ganitong nasa highway na kayo mga ka-Phantom, huwag nyong kalimutang tumingin sa side mirror nyo. Left and right yan. Kapag tatawid kayo sa left side, tinignan nyo yung inyong left side mirror. Pero yung pagtingin, huwag yung titigan. Okay na siguro yung mga 0.10 seconds. Mabilis ang tingin lang. Kapag walang sasakyan, pwede na kayong tumawid kagad. Ganun yung tips doon mga ka-Phantom para iwas disgrasya. Always din, dapat meron tayong presence of mind. Kasi kapag wala kayong presence of mind na nagmaneho, yung talagang gusto nyo lang mag-drive, wala kayong pakialam sa kasalubong nyo, o kaya may mga sumusunod sa inyo, tapos napakabagal yung magpatakbo, dapat for safety, meron kayong presence of mind para at least hindi kayo ma-aksidente. Ang alamang tips ko sa inyo mga ka-Phantom, dapat kapag nagmamaneho kayo, huwag nyo munang isagad yung inyong silinyador. Yan dapat yung isa sa i-practice natin. Kasi kapag sinagad-sagad mo yung silinyador, tapos nawala ka sa balanse, pwede kayong gumewang-gewang. Lalong-lalo na yung ganitong daan, yung mga may biglang butas. Hindi nyo inaakala na dadaan na pala kayo sa malaking butas, tapos hindi kayo makakapag-preno. Tips number 3 natin mga ka-Phantom, dapat marunong din kayong gumamit ng brake combination sa harap at saka sa likod. So pakiramdaman yan, kapag medyo mabilis kayo, dapat ang paggamit natin sa ating braking system sa harap nasa 70%, sa likod 30%, para full force talaga yung paghinto natin. Kasi mga ka-Phantom, alam nyo ba, kapag gagamit lang tayo ng isang brake, for example, gagamit tayo sa likod lang, full brake tayo, hindi tayo gagamit sa harap, ang mangyayari dyan, dudulas lang kayo. So mawawalan kayo sa control. Kapag nawalan kayo sa control, matidisgrasya kayo. Kaya yun yung tips natin. At vice versa din, kapag yung harap lang ang gagamitin natin,
mag full brake kagad tayo sa harap, pwedeng mawalan din tayo sa control, pwedeng dudulas din tayo. So mas mahirap na yun kapag ganun yung nangyayari sa atin. Kaya ang tips ko sa inyo, dapat pagsabayin nyo yung front brake tsaka rear brake. May mga video na rin tayo kung paano gamitin yun, pero ito, para aware kayo, since nagawa natin yung proper braking system na sinasabi ko sa inyo, pwede nyong panoorin yung tutorial natin doon. So i-browse nyo na lang sa aking channel. Bali yung ano kasi natin, video natin for today is kung paano mag-drive sa highway. Tips number 4 natin mga ka-Phantom, dapat wag tayong nakikipag-unahan. Iwasan yan, lalong lalo na kapag bago kang nagmomotor tapos nakikipaghabulan ka na kagad. Iwasan nyo yan kasi alam nyo yung pinakamahirap dyan, yung ganitong cornering. Okay lang mga ka-Phantom kapag straight ang daan, hindi ka mabibigla talaga. Pero kapag ganitong cornering at nakikipaghabulan ka, tapos wala ka pang idea kung ano yung gagawin mo kapag cornering, baka merong mangyari sa'yo na hindi maganda. Kaya iwasan nyo ang pagiging kamote kapag beginner pa lang kayo. Saan kasi kapag nagmamadali ka talaga, hindi mo talaga maiwasan ang sumingit-singit. Pero dapat marunong din tayo magdisiplina sa ating sarili. Kapag nagmamaneho kasi ako mga ka-Phantom, no, especially kapag ganitong long distance, ang ginagawa ko kapag ganito, especially nakikita natin yung sa harap natin, dapat marunong kayong dumistansya. Huwag nyong dikitan kapag nasa ganitong ganitong sitwasyon kayo. Hayaan nyo lang, mauna lang. Kapag medyo malawak na ang kalsada, pwede na kayo doon mag-overtake. Sa katunayan niya, ayan, pwede kong lusutan yan. Pero makikita kasi natin, sa harap natin, may mga sasakyan tayong kasalubong. Tsaka dapat yung lagi nating tinitignan dito kapag nagmamaneho tayo, yung sa kasalubong natin. Katulad dito, open na, okay. So, magla-left signal light tayo, tapos overtake. Ayan. Ganun lang kasimple. Pasensya na mga Phantom, medyo sinisipon tayo ngayong umaga kasi hindi ko alam, basta kasi ngayon dito sa amin uso ang trangkaso, kaya natamaan ako ng sipon, kaya nahihirapan akong huminga. Kapag ganitong pababa naman, ayan, hayaan nyo lang yung throttle nyo, huwag nyo nang biritin. Kusa naman niya ang bababa, tsaka mararamdaman nyo talaga yung pinaka-engine nyo, yun na yung magpipigil kahit hindi na kayo magpreno. Ang pinakamahirap lang talaga mga ka-Phantom, no, kapag nag-uumpisa ka magmaneho, kung paano ka mag-balance. Pero kapag dating nagbibisikleta ka na, madali na lang para sa'yo ang pagbabalance. Kasi kapag pinihit mo na yung throttle, dire-diretso na yan. Kaya kapag mag-practice kayo mga ka-Phantom, no, ang sinasuggest ko para hindi kayo madisgrasya, punta kayo dun sa lugar na kung saan wala masyadong sasakyan para makapag-practice kayo ng maigi. Kapag nakapag-practice na kayo na medyo okay na yung driving skills nyo, pwede nyo nang ilabas yan sa mismong highway. Ganun lang din naman yung ginagawa natin noon. Nagpa-practice muna tayo sa mga wala masyadong sasakyan. Hindi pa kasi uso yung mga tutorial noon sa YouTube, kasi yung social media noon, kapag nag-internet ka, sa mismong net shop lang. So maganda ngayon mga ka-Phantom, kasi kahit saang social media kayo, may mga tutorial na kung paano mag-drive. Unlike dati na talagang pahirapan, self-training talaga yung nangyayari noon. Pero ngayon, good thing na at maganda na kasi may mga YouTube, Facebook, TikTok na pwede kayong manood kung paano mag-drive. Search nyo lang, how to drive motorcycle. Madami nang magpapakita. Kaya hindi talaga kayo mapapag-iwanan, lalo na yung mga driving skills pa na hindi ko pa naipapakita sa inyo. Malamang sa malamang may mga ibang vlogger din na talagang
step by step talaga yung gagawin nila sa inyo. Pero since tayo kasi dito lang tayo sa highway mag-practice, ang tanong naman ng karamihan dito sa aking bagong KTM, madalas na tinatanong nila kung mabigat nga daw ba. Well, sa akin mga ka-Phantom, kapag ka long distance, sa paggamit natin sa ating KTM Duke, mas relax ka talaga magmaneho ng ganitong motor. Kasi madaming advantage talaga kapag ka ganito kalaki yung motor na imamaneho mo. Unang-una, hindi ka mahihirapan pagdating sa arangkada. Wala tayong problema sa lakas ng makina nito mga ka-Phantom. Yung manubela niya, naka-upright tayo, hindi tayo nakasubsob. Kaya maganda kapag ganito yung gamit mo na maglo-long distance, hindi ka mahihirapan. Kung pang araw-araw nyo naman, gagamitin nyo pang service, depende na lang yan kapag medyo traffic. Hindi ko nire-recommend na mag KTM kayo kasi alam nyo kapag nasa traffic kayo, mainit talaga ang makina nito. Mainit sa paa, lalong-lalo na kapag hindi ka sanay. Tapos yung bigat niya, kapag siyempre pahinto-hinto ka, mapapagod ka. Tsaka mararamdaman nyo yan mga ka-Phantom kapag nakapag-drive kayo ng mga malalaking motor. Malayong malayo talaga sa mga ine-expect nyo na mahirap i-drive. Mas magandang i-drive, mas stable talaga. Okay, mga ka-Phantom, tip number 5 natin. Kapag ganitong asfalto na makinis, kapag umuulan, huwag nyong bilisan dito. Kasi kahit anong galing nyo sa pagmamaneho, lalong-lalo na kapag nadaanan nyo talaga yung pinakamadulas na asfalto, isagad mo man yung brake mo, pwede kang madisgrasya. Kasi ganitong mga espalto, kahit anong gawin mo, madulas talaga. Meron pa nga yung time na kahit dry talaga, madulas talaga. Kaya tips bago ka magmaneho sa ganitong espalto, pwedeng bawasan mo muna yung hangin ng gulong mo para at least medyo may kapit ng konti. Kasi kapag yung gulong mo sobrang tigas tapos dadaan ka sa ganito, magbe-brake ka, ay nako, baka pag-isip mo nakikita mo lang si San Pedro. So yun lamang mga ka-Phantom yung tips natin. Ang hirap umaya talaga. Hindi ko na talaga kaya umiga talaga sa aking ilong. Kaya mga ka-Phantom, bawi na lang ako sa next video natin. At least may pakita ko sa inyo mga ka-Phantom ang tamang pagmamaneho o yung dapat iwasan natin sa kalsada kapag nag-long distance tayo. So mga ka-Phantom, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.